Hello mga farmer, good morning po sa inyo. So sa araw na ito ay update po kayo kay Black Mama dun sa ating inahin na nai-ay natin matapos yung panalasa dito ng ASF. So 21 days after natin mai-ay, so kamusta na po siya at kung naglanding nga ba siya ulit at kung gano'n nga ba karami yung ating dapat pakain sa kanya. So sa mga bago pa lang din sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos na lalabas tungkol sa pag-alaga ng baboy. So dito po mga farmer, meron tayo ditong laminated na checklist, no. And so sa mga nakapag-avail lang pala nito ay pwede nyo gawin na ganito, no. So pwede nyo laminate or i-print nyo tapos laminate nyo. Then kapit nyo lang dito sa malapit sa inyong inahin para sa ganoon ay meron kayong monitoring checklist para dun sa inyong mga inahin na nakastahan or nai-ay na. So dito mga farmer, si Black Mama ay napakasta natin noong August 17. Yan, at estimated natin na due date niya ay sa December 9, 2023. So ganitong taon din. So dito mga farmer, sa ika 18 to 21 days niya ay nung September 4 to 7. Yan, so kahapon niya po yan mga farmer dahil sa September 8 ngayon. So remarks natin dyan is no sign of reheat. So positive yung ating pag-i-ay sa kanya mga farmer. Pero dapat pa rin nating abangan mga farmer yung rechecking natin ng possible reheat niya, which is September 25 to 28. Yan, so 39 to 42 days ng ating inahin matapos makastahan or mai-ay. So kapag ka nag-negative ulit mga farmer sa possible reheat yan, ay sureball na po yan na tuloy-tuloy na po yung pagbubuntis ng ating inahin na nai-ay or nakastahan. So dito mga farmer, nakalagay yung mga details dito at mga dapat nating gawin. Yan, so sa mga gustong mag-avail nito, ilalagay ko yung link ng ating mga files para nasa ganun ay ma-download nyo. So lalagay ko sa ating description or sa ating pinned comment. Ayan, so sundin nyo lang mga farmer yung ating instruction ko paano yan i-download, no. So click nyo lang yung link, then i-download nyo, then print, tapos pwede nyo i-laminate. Okay, so tungkol naman sa pakain mga farmer, tara pakain muna tayo ng ating inahin. So dito mga farmer, meron tayo naka-ferment dito na feeds, no, para kay Black Mama. So ang pakain natin sa kanya ngayon ay nasa 1.5 kilos na sa loob ng isang araw. So tatlong pakain tayo or tatlong beses tayo magpakain. So 0.5 kilos bawat pakain natin. So dapat natin tandaan mga farmer, kapag unang linggo ng ating mga inahin matapos lang mai-ay, so kinakailangan titipirin natin yung ating pakain sa kanila. So nagre-range lamang tayo dyan ng 0.5 kilos to 1 kilo sa loob ng isang araw. So ang iniwasan natin dyan ay masyadong tumaba yung ating inahin at maparami yung kanyang feed consumption, kasi nga kapag maparami yung kanilang kain ng feeds ay iinit yung kanilang katawan at hindi makasurvive yung ating mga similya na na-inject natin sa kanila or ginamitan natin ng barako. Yan, so dito mga farmer, maglalagay pa rin tayo dito ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So napaganda itong gamitin kasi nga marami tayong mga benefits na makukuha dito, gaya ng vitamins, minerals, amino acids, electrolytes at napakarami pang elements na kung saan ay makatulong sa ating mga alaga. Okay, so sa dosage naman ito ay meron namang nakalagay dito sa ating label ng ating King's Vita Plus. So para sa mga inahin sa gestating nila or sa breeder stage nila ay 2 teaspoon lamang sa loob ng isang araw. Yan, so maglalagay tayo ng mga farmer. Yan. So sa tubig naman ay 1 to sawa yung ating mga inahin, no? So wag nating tipirin sa tubig, lalong lalo na ngayon kapag sobrang init yung panahon. So mas maganda kapag meron tayong automatic na feed drinker para yun tuloy-tuloy yung supply ng kanilang tubig. Pagdating naman ng 2 months ng ating mga inahin, so dyan na natin pwedeng damihan yung pagkain kapag sigurado ng buntis yung ating mga inahin, no? So kapag sobrang payat, so kinakailangan damihan natin yung pagkain. Maabot tayo ng 3 kilos sa loob ng isang araw. So kapag mataba naman ay average na tayo ng 2 kilos sa isang araw. Okay, so pakain na tayo mga farmer.
So base sa ating obserbasyon mga farmer, wala tayong nakitang signs no ng pag-reheat ng ating inahin ito matapos ating maiay. So walang pag-iingay, hindi lumaki yung kanyang are or namula. And so ibig sabihin ay tuloy-tuloy yung kanyang pagbubuntis. Okay, so sa ngayon naging okay na rin yung pangatawan ni Black Mama. At unti-unti na bumabalik yung kanyang magandang pangatawan. Di tulad nung naiay natin siya, talagang sobrang payat nito. Butot balat talaga itong mga farmer nung naiay natin. So sa ngayon ay unti-unti natin naibalik at lumalaki na rin yung kanyang chance. So abangan na natin mga farmers sa ika 39 to 42 days niya. Kung mag-hit siya ulit ay negative, pero kapag ka hindi ay tuloy-tuloy na po yan yung kanyang pagbubuntis. Sa ngayon mga farmer ay meron pa tayo ditong dalawang inahin no? At ito nga si White Mama ay naiay na rin natin nung katapusan ng August. Okay, so dito mga farmer no, ayan. So naiay natin siya nung August 31. So hindi ko nalagyan dito ng estimated niya due date niya, pero December 26 mga farmer yung estimated na panganak nito. Ayan, so labangan pa rin natin yan kasi nga 8 days pa lang mula nung naiay natin siya. At yung pinapakain natin sa kanya ngayon ay nasa 1 kilo lamang sa loob ng isang araw kasi nga okay naman yung kanyang patawan. So dito mga farmer nakalagay rin yung kanyang details no, sa ating checklist. So mas maganda mga farmer kapag meron kayong ganito na sinusundan or guide dun sa inyong mga inahin para hindi nyo makaligtaan yung inyong mga gagawin. So estimated natin ng possible reheat niya sa ika 18 to 21 days ay sa September 21 to 24 pa. So abangan na natin mga farmer kung mag-reheat siya ulit. Kung hindi naman ay tuloy-tuloy na po yan. At doon naman sa kanyang ika-second na possible reheat, so October 12 to 15. So abangan na lang natin kapag hindi siya nag-reheat ulit ay dire-diretso na po yan. So tungkol naman dito sa ating mga natitirang baboy mga farmer, ayan. So meron lang tayo ditong lima na mga baboy na gagawing fatteners no. So update ko lang kayo mga farmer kung ano yung nangyari sa mga kapatid dito, kung bakit naging 5 na lamang sila yung natitira dito. So abangan nyo mga farmer doon sa ating update sa ating pag-alaga ng baboy dito. Okay? So ay mga farmers, sobra tayong natutuwa dahil sa kabila ng grabing panalasa dito ng ESF sa aming lugar dito sa lalawigan ng Aklan, ayun, nakaligtas pa rin yung mga alaga natin dito. Dito tayo napuruhan no. So sa kabilang banda ay nalulungkot din tayo dun sa mga lubang tinamaan talaga ng ESF at naubos yung kanilang mga baboy. Pero ganun pa mga farmer ay laban pa rin tayo. Syempre huwag tayong sumuko. At yun nga, nagpapasalamat tayo kay Sir T. Balboa no, sa kanyang pagbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa kung paano natin malabanan yung panalasa ng ESF, at yun naging effective naman dun sa ating mga alaga. At dun naman sa mga sumubok na naging okay naman yung naging resulta, ayun, pasalamat talaga tayo kay Sir T. Balboa dahil po sa kanya ay nakaligtas yung mga alaga natin dito. So ginawa naman natin yung lahat dati, pero ayun, nadali pa rin yung mga first batch namin ng mga biik. Dahil nga sa paggamit ng diesel natin, ayun, nakaligtas po sila. At hopefully yung mga inahin natin na nakastahan or naiay natin ay magtuloy-tuloy yung kanilang pagbubuntis para na sa ganun ay makabawi rin tayo mga farmer dun sa mga kalugihan natin nung nakaraan na season nila no. So ayun, talagang abot langit yung pasalamat natin kay Sir T. Balboa. So sa mga nag-aalangan pa at nagtatanong kung talagang effective nga ba yung paggamit ng diesel, so kayo na rin po yung mag-decide no, tungkol dun sa ating mga binabahagi ng mga videos, mga update natin, kung paano natin nalabanan at kung paano nakaligtas yung mga alaga din ng mga kapwa natin hog racers dito, lalong-lalo na dun sa mga subscriber natin na nanonood talaga dun sa ating mga videos na ginagawa. Actually dito sa lugar namin ay ilan na lang kami dito yung natitira no, at yung mga natitira dito ay yung mga solid na subscribers natin na kung saan ay nagtiwala dun sa ating mga pinagsasabi dito. At doon naman sa mga hindi pa tinatama ng ESF pero may banta na rin ng pagpasok ng sakit na yan, so nakadepende po sa inyo kung susundin niyo yung ating mga technique dito na ginagawa. So nasa sa inyo na po yan. Okay, so abang-abang ulit mga farmers sa mga susunod natin mga update no, tungkol dun sa ating mga alaga ng mga baboy na natitira. Actually pinakita ko kanina, nasa 5 piraso na lang yung ating mga beak doon. So alamin natin sa next videos natin kung ano yung nangyari sa kanila. Okay, so bago tayo tapos mga farmer ay papasalamat muna ako sa lahat ng mga subscribers natin, solid supporters, mga FW at syempre sa mga silent viewers natin na walang sawang sumusuporta at walang sawang tumatangil sa ating mga videos. At dahil po dyan ay
Shoutout ko po kayo. So yung mga farmer, shoutout tayo kay Sir Carl Malinaw, kay Sir Roel Rom, kay Sir Rodrigo Esplana, ganoon din po kay Sir Efren Biato, kay Ma'am Jennifer Baga, kay Ma'am Michelle Gam Samson, ganoon din po kay Ma'am Mamining Bebay, kay Sir Jonald Balate, ganoon din po kay Sir Macdo Allen, shoutout po sa inyo, kay Sir Marvin Girarcas, kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, kay Sir Ronel Nadua, ganoon din po kay Ma'am Marita Gumata, kay Ma'am Melanie Gusi, kay Sir Ariel Duran ng Antique. Pa-subscribe din ang mga farmer, pabisita sa mga YouTube channel nila Agriwen Adventures, Madiskarting Situring, Ma'am Lynn Promdi, Probinsyanang Magbababoy, at kay KPGA TV from Coronadal City. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gustong po shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayong updated sa mga gagawin para at mga videos, mga tips and tutorials, ba pang mga farming ideas na sana pwede pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!